Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding pasabog ang humanig sa mundo ng politika ngayong araw matapos ibunyag ang umano'y hudas o traidor sa loob mismo ng kampo ng gobyerno. Ayon sa mga impormasyong lumutang pagkatapos ng isang closed-door hearing, may mataas na opisyal umano na sangkot sa mga katiwalian at lihim na sumusuporta sa mga kalagabang grupo. Ang revelasyon ay kinagulat ng maraming opisyal at nagdulot ng agarang aksyon mula sa mga kinauukulan. Ang pangalan ni Justice Secretary Boring Remulla ay lumutang sa gitna ng kontrobersya matapos siyang arestuhin ilang sandali lamang matapos ang naturang pagdinig. Hindi pa malinaw ang buong detalye ng mga aligasyon, ngunit ilang insider ang nagkumpirma na ito'y may kaugnayan sa umunoy sabwatan at paglabag sa tiwala ng publiko. Mariin namang itinanggi ni Remulla ang mga paratang at sinabing isa lamang itong political demolition job. Ayon sa ilang testigong lumantad, matagal na raw nilang pinaghihinalaan ang pagkilos ni Remulla sa loob ng gabinete, lalo na't may ilang desisyong tila pumapabor sa mga kalaban ng administrasyon. Dahil dito, mas pinaigting pa ang investigasyon at inatasan na ang NBI na magsagawa ng mas malalim na pagsusuri sa mga transaksyon at komunikasyong may kaugnayan sa insidente. Sa ngayon ay pansamantalang inalis sa pwesto si Remulla habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nananatiling naka-high alert ang palasyo at nananawagan sa publiko na manatiling kalmado at maghintay ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang. Anuman ang kalalabasan ng isyong ito, malinaw na isang malalim na sugat ang naibunyag sa hanay ng pamahalaan. At ngayon, ang tanong, sino ba ang kasabwat ng hudas sa loob? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Or expert, ano to, exporter ba yun? Tama, kung hindi ako nagkakamali. Sa buong bansa dito sa mundo natin. Tapos tayo na dapat nakikisama, na tayo ay dapat ay makisama sa mga lahat ng bansa na nakapaligid sa bansa natin. Ang nangyayari, imbis na pakisamahan natin yung China para magkaroon ng maraming investor or investment dito sa bansa natin, ang nangyayari, inaaway natin sila. Ito na lang ho ano ho bang naitulong ng Amerika sa atin? Saan yung Jones breed? Ang tagal na ho nun. Ang ano pa doon, may kapalit pa ho yun. Hindi ko lang maisa-isa sa inyo kung anong naitulong ng China rito, pero maraming kaya nga kinaibigan niya ni Pangulong Duterte kasi nga napakinabangan niya. Kasi nga utak ang ginamit, hindi bunganga. Sa panahon ngayon, bunganga ang ginagamit ng administrasyon, hindi utak. Kaya nagkakaleche-leche. Parang Pilipinas ay napakahirap po at masasabi nga although ang impression ng mga tumitingin sa Estados Unidos ay makapangyarihan ng presidente ng Estados Unidos, pero sa totoo parang ampaw po rin ng kanilang posisyon dahil po yung mga financial, economic interests sa military-industrial complex ay nandoon sa loob na nagko-competition din sa control ng patakaran ng presidente nila. Sir, itong nakikita mo ngayon na ating dealings with Taiwan and China, tingin mo anong ang turning point nito dahil kung walang nagsasalita dito kaugnay sa mga opisyal ng pamahalaan na dapat sana nagmamando kaugnay po sa ating foreign policy. Wala tayong naririnig sa presidente, mas nagko-comment pa siya doon sa suspension order ng mga local official. Ngayon masama dyan kung sinuuna pa ni Marcos yung mga magkomento sa mga walang kwenta Pagdating sa drug test, ngingitian ka lang. Pagdating dito sa pag-i-invest or pagpapayabong or pagpapaganda ng Pilipinas, nga bells. Yung 20 pesos na bigas mo, hindi na magtatagal. Hype na yan, no? Umalis na tayo sa Pinas. Nga naman din talaga ng eleksyon. Hindi na gumagampan ng kanyang kagawaan si Presidente Bongbong Marcos dahil po wala po siyang kapangyarihan talaga. At ang kapangyarihan po sa foreign policy at foreign military engagement strategy ay ang mga Amerikano na po talaga.
sa pamamagitan ng mga utos na binibigay nila sa kanilang mga proxies dito. And I would say that these are Gibo Chodoro, yung kanilang Naku po. aking minsan tinatawag na mga chihuahuas nila, mga utusan po nila. Si Ay walang iba kundi ang mga makakaliwa na yun. Oo, sino ba yung tinutukoy ni Professor ng mga chihuahua ng mga Amerikano sa Pilipinas? Walang iba kundi yung mga makakaliwa. O tignan mo, ang dami hong mga makakaliwa ngayon na tumatakbong senador. Nakabuo pa sila ng sarili nilang grupo. Diba? Magulat nga tayo, baka manalo lahat yun. Pag naman sana, puta na. Pag nanalo, wala na pag-asa bansa natin. Oo, wala ako. Titigil na rin ako mag-vlog. Mukbang na lang ako. Oo, wala na. Kasi pag nagpatuloy ako mag-vlog dun, kaso yun. Baka ipapatay pa ako. Wala tayong magagawa talaga, no? Anyo, si Browner, who has trained all his life in so many American military bases, Naku, pati pala si Browner. and so on. So, na-capture na po talaga ng Amerikano ang gobyerno ng Pilipinas, pero nakatago sila sa likod nitong pasad na tinatawag na Philippine government. Pero kita po natin talagang yung patakaran ng One China policy ng Pilipinas halimbawa ay nilalabag na po ng napakaraming mga kagawad ng ating military, Philippine Coast Guard, at ang Philippine Coast Guard ay sunod-sunuran kay Raymond Powell, a US Air Force officer, dun sa kanilang strategy of assertive transparency para masira po ang relasyon ng Pilipinas at China. In the meantime, tuloy-tuloy na pinipilit ng Amerikano na sirain ng ating economic situation, yung kanilang pagsisira po sa ating relasyon sa China ay malaking dagok po talaga sa ating ekonomiya at nawawalan po tayo ng mga $2 billion. Hindi, alam nyo, ito naisip ko dyan, no? Ba't sinisira tayo ng Amerika sa China? Unang-una po, napakalaki ng utang ng Amerika sa China, no? Hindi kaya balang araw gawin tayong palaman. Palaman ba na kapag nagkagulo ang China at Pilipinas, biglang kakampi ang Amerika sa China? At pag kumampi ang Amerika sa China, nakakala ng Pilipinas na tayo kakampihan ng Amerika, pero China pala ang kakampihan para magmukha silang kakampi na talaga ng China. Parang ngayon nga, sinasabi ko, ginawa tayong palaman. Oo, ang mangyayari parang tayo yung pinangbayad utang nila sa China. Na kinampihan namin kayo wag nyo muna kami singilin sa utang namin. Oo, gigil din ako dyan sa Pilipinas na yan ayun nung masaklap na mangyari. Wag naman sana din, no? Sa Chinese tourism, for example, hindi po yan nauulat, halos hindi talaga nauulat po yan. That's $2 billion po na nawala po sa atin dahil sa sadyang paghihigpit sa mga visa ng Chinese tourists, no? Yung mga black propaganda laban sa Pogo and so on, ayun po ay kanilang ginamit na cover story para dito sa mga paghihigpit sa mga negosyo sa China na pinakikinabangan po ng lahat ng ibang mga ASEAN countries including Vietnam, top trading partner ng China. At dito sa gitna ng krisis ng tariff war, sino ang pinapaboran ng Vietnam? Ang China. Dahil po napakalaking pakinabang ng Vietnam sa China at kung pag-uusapan natin ang nakakatawa nga ang Pilipinas Wala na nga mapakinabangan ibang bansa dito, lalo na China. Nangaaway pa. Nangaaway pa yung Pilipinas. Oo, wala na nga. Gutom na nga tayo dito. Tapos hawain mo pa. Wala talaga. soberenya at pagkatapang po ay walang tatalo sa Vietnam. So, bakit sila po ay malapit ng nakikipag-ugnayan sa China? Yun naman ay kabaliktaran na nangyari sa Pilipinas ay humihiwalay, lumalayo. At wala po tayong nakikitang pakinabang sa Estados Unidos kundi itong military drills na nalalagay po ang Pilipinas sa peligro. At yung tuloy-tuloy na pinipilit, isinusubo sa atin yung F-16s nila, Typhoon missiles nila na binebenta sa atin sa utang ng military sales grants and so on. So, Ayun pa, talagang sinusuhol sa atin yung mga kagamitan na yun.
Wala nga may provide sa mga Pilipino na pangmatagalan na trabaho, tapos mas pinaglalaanan yung mga jet na yan. Kahit pa ilang jet ang ibenta ng Amerika sa atin, hindi tayo mananalo sa China. Dito tayo. Dito tayo sa isang video. Politika sa bigas. So ito, panoorin natin. Pinatikos ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsisimula Sapato. ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Pero paglilinaw nila, hindi ito dahil sa presyo, kundi dahil sa politikal umanong motibo sa likod nito. Galit ang marami matapos makita ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging, kahit pondo naman ang taong bayan ang ginamit para sa implementasyon ng naturang programa. Si Sheena Torno magpapalita. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda Puro mukha matapos niya, no? ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na Tangina. Ayop na nakalaw. Di, ito ang sobrang kapal ng mukha nila talaga. Ang kapal ng mukha nilang magpinsan. Hindi, ito mga kababayan, wala hong masama dito sa bigas na to. Wala hong masama dyan. Kung may binibentang 20 pesos na kilo ng bigas, bumili ho kayo. Malaking tulong po yan sa inyo. Ang masama dyan, ipinamumuka ni Marcos Jr. na ang perang ginastos dyan ay galing sa sarili niyang bulsa. Putang ina niya. Ganun. Ganun ang gusto niya iparating sa inyo. Na sarili niyang bulsa. Yung pera na ginagastos dyan. Yun yung gusto niyang ipamuka sa inyong lahat. At ang masama pa dito, binili mo ng mahal yung bigas, ibinenta mo ng mura. Ang pangatlong masama pa diyan, tax ng bayan tong pinangbili dito sa bigas na to, tax din ng bayan ang ipinangbibili. Ang saklap nun, 'di ba? Para kang ginisya sa sarili mong mantika. It's so hard. Tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa. Lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, tingnan mo doon pa lang maano mo sila na hindi talaga nila pinagpaplanuhan lahat. Alam naman na nila na eleksyon. Mamimigay sila ng bigas. So anong kakalabasan nun? Di ba vote buying? Ang pangalawa pa dyan, bumili ka nga ng mahal na palay. Umangkat ka ng mahal na bigas, ibinenta mo ng mura. So walang problema din. Sa totosin, meaning ko po sa inyo, wala akong problema na may 20 kilos na bigas. Malaking tulong po yan para sa inyo. Ang pinupunto ho namin dito yung pamamaraan. Paano na ipatupad? No? Kung paano nila ipinatupad yan. Yun yung pinupunto namin dito. At wala kami sinasabi na wag niyong tanggapin, wag niyong bilhin. Pero kung alam nyo naman na delikado yung bigas na yung kulay dilaw or parang kulay putik or buhangin na yung bigas na yun, syempre, huwag nyo nang bilhin.
O kung gusto nyo sa mga alaga nyo, sa mga alaga nyong asong askal, ganun, pwede rin naman yun. Pero yung pipigilan namin kayo bumili ng 20 pesos na bigas, hindi, malaking tulong sa inyo yan. Yung amin lang dito, may mga mali mali talaga yung mali yung tempo. Mali yung hindi pinalano kung anong magiging resulta nung pagbili ng mahal na bigas at pagbenta ng mura na bigas. Yun eh. No? Ewan ko ba. Tapos talagang obvious na boat buying to eh. Kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, Tapos ito pa pala, may naisip ako. Ito pa. Hanggang kailan to? At pangalawa ko naisip dito, ang laki na naman kinabig mo. Halimbawa lamang namigay ako sa buong Davao. Hindi na sa Davao. Sa buong Cebu. Nagbenta ako sa buong Cebu nang nagkakahalaga ng nasa 5 million na halaga ng tigbe 20 kilo pesos na bigas. So alam ko hindi kasya yun sa buong Cebu malaki ang Cebu eh. Pero yun lang ang nakalaan sa bawat lugar. Kasi nga halimbawa ang pondo niyan is nasa sabihin na nating 2 billion. Pero 1 billion lang ang ipapaikot sa buong Pilipinas. Na hindi rin mamimaintain ng matagal. Dahil yan lang ay isa lamang propaganda. Pusahan tayo kung tatagal yan o hindi. 29, eto na lang, isipin nyo may game, 35-29 na mga una nilang ipinatupad na bigas. Bakit? May May tumagal ba yun? Asan na yung 29? Yung kulay dilaw, tumagal ba yun? Hindi. Eto pa kaya mas mababa. Kaya posible to. Ako na nagsasabi sa inyo. as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target to the rice. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa Kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders din na. Hirap lang magsalita dito eh. Sa Cebu or retailers, no? Tanginang yan, mahirap to. Mahirap to mga kabanateros. Nakakaamoy ako ng di maganda rito. Hayop na yan. Pinilit no? Pinilit pero hindi aya. Hindi aya talaga, promise. Ewan ko ba? Bahala ho kayo. Kahit anong man gawin nating reklamo, wala man tayong magagawa kasi sila yung nasa kapangyarihan. Kaya nga po, paulit-ulit po namin sinasabi na kung gusto nyong matapos ang kaisang kahibangan na pamamalakad sa bansang Pilipinas, sa iboto po natin ang 10 Duterte senatorial candidate. Yan na lang po ang natatanging pag-asa natin para sa tunay na pagbabago, no? Baguhin natin ang Pilipinas, ika nga ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kayo mga kababayan, yung 20 pesos na bigas, bilhin nyo, walang problema, no? Pero wag ko kayo magpadala na, eto 20 pesos, boto nyo alyansa. Wag ko ganun, ha? Oo, baka madala na naman kayo sa bola-bola. Magkano bola-bola din mahal na pag niluto nyo yan. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, anong makikokomento nyo po sa mga video na napag-usapan natin? Tayo na ba talaga ay kinokontrol na ng Amerika? At eto nga yung 20 kilos na 20 pesos kilo ng bigas, okay ba sa inyo?
at ang nalalapit na pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So comment nyo lang po dyan sa baba at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Expert, Paipindot na lang yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video sa buong bansa dito sa mundo natin. Tapos tayo na dapat nakikisama, na tayo ay dapat ay makisama sa mga lahat ng bansa na nakapaligid sa bansa natin. Ang nangyayari, imbis na pakisamahan natin yung China para magkaroon ng maraming investor or investment dito sa bansa natin, ang nangyayari, inaaway natin sila. Ito na lang ho ano ho bang naitulong ng Amerika sa atin? Saan yung Jones breed? Ang tagal na ho nun. Ang ano pa doon, may kapalit pa ho yun. Hindi ko lang maisa-isa sa inyo kung anong naitulong ng China rito, pero maraming kaya nga kinaibigan niya ni Pangulong Duterte kasi nga napakinabangan niya. Kasi nga utak ang ginamit, hindi bunganga. Sa panahon ngayon, bunganga ang ginagamit ng administrasyon, hindi utak. Kaya nagkakaleche-leche. Parang Pilipinas ay napakahirap po at masasabi nga although ang impression ng mga tumitingin sa Estados Unidos ay makapangyarihan ng presidente ng Estados Unidos, pero sa totoo parang ampaw po rin ng kanilang posisyon dahil po yung mga financial, economic interests sa military-industrial complex ay nandoon sa loob na nagko-competition din sa kontrol ng patakaran ng presidente nila. Sir, itong nakikita mo ngayon na ating dealings with Taiwan and China, tingin mo anong ang turning point nito dahil kung walang nagsasalita dito kaugnay sa mga opisyal ng pamahalaan na dapat sana nagmamando kaugnay po sa ating foreign policy. Wala tayong naririnig sa presidente, mas nagko-comment pa siya doon sa suspension order ng mga local official. Ngayon masama dyan Kasi inuuna pa ni Marcos yung mga magkomento sa mga walang kwenta Pagdating sa drug test, ngingitian ka lang. Pagdating dito sa pag-iimbes or pagpapayabong or pagpapaganda ng Pilipinas, nga bells. Yung 20 pesos na bigas mo, hindi na magtatagal. Hype na yan, no? Umalis na tayo sa Pinas. Nga naman din talaga ng eleksyon. Hindi na gumagampan ng kanyang kagawaan si Presidente Bongbong Marcos dahil po wala po siyang kapangyarihan talaga. At ang kapangyarihan po sa foreign policy at foreign military engagement strategy ay ang mga Amerikano na po talaga. Sa pamamagitan ng mga utos na binibigay nila sa kanilang mga proxies dito. And I would say that these are Gibo Chodoro, yung kanilang aking minsan tinatawag ng mga chihuahuas nila, mga utusan po nila. Walang iba kundi ang mga makakaliwa na yun. Oo, sino ba yung tinutukoy ni Professor ng mga chihuahua ng mga Amerikano sa Pilipinas? Walang iba kundi yung mga makakaliwa. Tignan mo, ang dami hong mga makakaliwa ngayon na tumatakbong senador. May nakabuo pa sila ng sarili nilang grupo. Diba? Magulat nga tayo, baka manalo lahat yun. Pag naman sana, puta na. Pag nanalo, wala na pag sa bansa natin. Wala ako, titigil na rin ako mag-vlog. Mukbang na lang ako. Wala na kasi pag nagpatuloy ako mag-vlog dun, kaso yun. Baka ipapatay pa ako. Wala tayong magagawa talaga, no? Si Browner, who has trained all his life in so many American military bases, pati pala si Browner. And so on. So, na-capture na po talaga ng Amerikano ang gobyerno ng Pilipinas, pero nakatago sila sa likod nitong pasad na tinatawag na Philippine government. Pero kita po natin talagang yung patakaran ng One China policy ng Pilipinas halimbawa ay nilalabag na po ng napakaraming mga kagawad ng ating military, Philippine Coast Guard, at ang Philippine Coast Guard ay sunod-sunuran kay Raymond Powell, a US Air Force officer.
doon sa kanilang strategy of assertive transparency para masira po ang relasyon ng Pilipinas at China. In the meantime, tuloy-tuloy na pinipilit ng Amerikano na sirain ng ating economic situation, yung kanilang pagsisira po sa ating relasyon sa China ay malaking dagok po talaga sa ating ekonomiya at nawawalan po tayo ng mga $2 billion. Hindi, alam nyo, ito naisip ko dyan, no? Ba't sinisira tayo ng Amerika sa China? Unang-una po, napakalaki ng utang ng Amerika sa China, no? Hindi kaya balang araw gawin tayong palaman. Palaman ba na kapag nagkagulo ang China at Pilipinas, biglang kakampi ang Amerika sa China? At pag kumampi ang Amerika sa China, nakakala ng Pilipinas na tayo kakampihan ng Amerika. Pero China pala ang kakampihan para magmukha silang kakampi na talaga ng China. Parang ngayon nga, sinasabi ko, ginawa tayong palaman. Oo, ang mangyayari parang tayo yung pinangbayad utang nila sa China. Na kinampihan namin kayo wag niyo muna kami singilin sa utang namin. Oo, gigil din ako dyan sa Pilipinas na yan ayun nung masaklap na mangyari. Wag naman sana din, no? Sa Chinese tourism, for example, hindi po yan nauulat, halos hindi talaga nauulat po yan. That's $2 billion po na nawala po sa atin dahil sa sadyang paghihigpit sa mga visa ng Chinese tourists, no? Yung mga black propaganda laban sa Pogo and so on, ayun po ay kanilang ginamit na cover story para dito sa mga paghihigpit sa mga negosyo sa China na pinakikinabangan po ng lahat ng ibang mga ASEAN countries including Vietnam, top trading partner ng China. At dito sa gitna ng krisis ng tariff war, sino ang pinapaboran ng Vietnam? Ang China. Dahil po napakalaking pakinabang ng Vietnam sa China at kung pag-uusapan natin ang nakakatawa nga ang Pilipinas Wala na nga mapakinabangan ibang bansa dito, lalo na China. Nangaaway pa. Nangaaway pa yung Pilipinas. Oo, wala na nga. Gutom na nga tayo dito. Tapos hawain mo pa. Wala talaga. soberenya at pagkatapang po ay walang tatalo sa Vietnam. So, bakit sila po ay malapit ng nakikipag-ugnayan sa China? Yun naman ay kabaliktaran na nangyari sa Pilipinas ay humihiwalay, lumalayo. At wala po tayong nakikitang pakinabang sa Estados Unidos kundi itong military drills na nalalagay po ang Pilipinas sa peligro. At yung tuloy-tuloy na pinipilit, isinusubo sa atin yung F-16s nila, Typhoon missiles nila na binebenta sa atin sa utang ng military sales grants and so on. So, yun pa, talagang sinusuhol sa atin yung mga kagamitan na yun. Wala nga may provide sa mga Pilipino na pangmatagalan na trabaho, tapos mas pinaglalaanan yung mga jet na yan. Kahit pa ilang jet ang ibenta ng Amerika sa atin, hindi tayo mananalo sa China. Dito tayo sa isang video. Politika sa bigas. So ito, panoorin natin. Pinatikos ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsisimula ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Pero paglilinaw nila, hindi ito dahil sa presyo, kundi dahil sa politikal umanong motibo sa likod nito. Galit ang marami matapos makita ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging, kahit pondo naman ang taong bayan ang ginamit para sa implementasyon ng naturang programa. Si Sheena Torno magbabalita. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na ayop na nakalaw. Ito, ang sobrang kapal ng mukha nila talaga. Ang kapal ng mukha nilang magpinsan. Hindi, ito mga kababayan, wala hong masama.
dito sa bigas na to. Wala akong masama dyan. Kung may binibentang 20 pesos na kilo ng bigas, bumili ho kayo. Malaking tulong po yan sa inyo. Ang masama dyan, ipinamumuka ni Marcos Jr. na ang perang ginastos dyan ay galing sa sarili niyang bulsa. Putang ina niya. Ganun. Ganun ang gusto niya iparating sa inyo. Na sarili niyang bulsa. Yung pera na ginagastos dyan. Yun yung gusto niyang ipamuka sa inyong lahat. At ang masama pa dito, binili mo ng mahal yung bigas, ibinenta mo ng mura. Ang pangatlong masama pa dyan, tax ng bayan tong pinangbili dito sa bigas na to, tax din ng bayan ang ipinangbibili. Ang saklap nun, di ba? Para kang ginisya sa sarili mong mantika. It's so hard. Tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, Tingnan mo doon, doon pa lang maano mo sila na hindi talaga nila pinagpaplanuhan lahat. Alam naman na nila na eleksyon. Mamimigay sila ng bigas. So anong kakalabasan nun? Di ba vote buying? Ang pangalawa pa dyan, bumili ka nga ng mahal na palay. Bumili ka, umangkat ka ng mahal na bigas. Ibinenta mo ng mura. So walang problema din. Sa totosin, meaning ko po sa inyo, wala akong problema na may 20 kilos na bigas. Malaking tulong po yan para sa inyo. Ang pinupunto ho namin dito yung pamamaraan. Paano na ipatupad? No? Kung paano nila ipinatupad yan. Yun yung pinupunto namin dito. At wala kami sinasabi na wag niyong tanggapin, wag niyong bilhin. Pero kung alam nyo naman na delikado yung bigas na yung kulay dilaw or parang kulay putik or buhangin na yung bigas na yun, syempre huwag nyo nang bilhin. O gusto nyo sa mga alaga nyo, sa mga alaga nyong asong askal, ganun, pwede rin naman yun. Pero yung pipigilan namin kayo bumili ng 20 pesos na bigas, hindi, malaking tulong sa inyo yan. Yung amin lang dito, may mga mali talaga yung mali yung tempo. Mali yung hindi pinalano kung anong magiging resulta nung pagbili ng mahal na bigas at pagbenta ng mura na bigas. Yun yun No? Ewan ko ba. Tapos talagang obvious na vote buying to kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, Tapos ito pa pala, may naisip ako. Ito pa. Hanggang kailan to? At pangalawa kong naisip dito, ang laki na naman kinabig mo. Halimbawa lamang namigay ako sa buong Davao. Hindi na sa Davao. Sa buong Cebu. Nagbenta ako sa buong Cebu nang nagkakahalaga ng nasa 5 million na halaga ng tigbe 20 kilo pesos na bigas. So alam ko hindi kasya yun sa buong Cebu malaki ang Cebu Pero yun lang ang nakalaan sa bawat lugar. Kasi nga halimbawa ang pondo niyan is nasa sabihin na nating 2 billion.
pero 1 billion lang ang ipapaikot sa buong Pilipinas na hindi rin mamimaintain ng matagal. Dahil yan lang ay isa lamang propaganda. Pusahan tayo kung tatagal yan o hindi. 29, eto na lang, isipin nyo may game, 35-29 na mga una nilang ipinatupad na bigas. Bakit? May ano ba? May tumagal ba yon? Asan na yung 29? Yung kulay dilaw, tumagal ba yon? Hindi. Eto pa kaya mas mababa. Kaya posible to. Sabi, ako na nagsasabi sa inyo. As far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha